Ayon sa isang pag-aaral, ang mga milyonaryo ay hindi nagdedepende sa isang source of income lang. They have at least 7 income streams. Paano nila ginagawa yon? They invest. Kapag nag-i-invest kasi ang isang tao, ginagamit nito ang pera para dumami pa. Ibig sabihin ng dumami, yung pera, kumikita ng pera. Ito yung mga benefits kung ikaw ay magsisimula ng mag-invest. Of course, number 1, ma-meet mo ang iyong financial goals faster. Yes, kasi nga, kung ikaw ay mag-ipon lang ng pera, syempre, hindi naman tumutubo ang pera mo. Pero, kung ang iniipon mo, ini-invest mo, of course, kumikita po yun. That's why, you can achieve your goals faster. Pangalawa, you can build wealth by investing. Yes, kaya yumayaman ang mga mayayaman kasi alam nila paano talaga nagtatrabaho ang pera for them. They are building their wealth by investing. And pangatlo, when you invest, nabibuild mo yung tamang pag-manage ng pera mo. Kumbaga, meron kang tinatawag na good money habits. Meaning, ikaw ngayon ang may control sa pera mo. Bakit? Kasi alam mo, ang pera pwedeng magtrabaho for you. At ang pang-apat, when you invest, you are maximizing the compounding earnings of that investment. Of course, kapag nag-invest ang isang tao, yung pera niya, kumikita ng pera. Nagko-compound. So, mahalaga kapag nag-i-invest ka, yung pera mo, pinapakita mo. Ang panglima, when you invest, you combat inflation. Ito ang kailangan mong gawin bago ka sumugod sa pag-i-invest. Meron ka dapat financial plan para hindi naman sayang yung effort at pera mo doon sa gagawin mong investment. Kasi journey ang pag-i-invest. Kaya nga you have to make sure alam mo yung financial status mo. Kaya mo na ba ngayon na magkaroon ng disiplina na makapag-invest? Para saan yung gagawin mong pag-i-invest? Meron ka dapat goals or objective. Of course, ang unang-una mo talagang gawin dito, meron kang cash flow. Ibig sabihin, saan manggagaling yung pera na i-invest mo? Sa sahod mo ba? Sa mga extra businesses mo ba? So you have to make sure meron kang cash para ipang-invest. And of course, you need to build your healthcare account. And you need to have protection. Meron ka na dapat na emergency fund, na bayaran yung utang, saka ka lang talaga susugod sa pag-i-invest. Kaya nga mahalaga, meron ka na talagang nakadefine na specific na goals. And of course, you need to understand talaga na itong pag-i-invest, hindi ito yung mabilisang kitaan. And of course, kapag meron ka ng financial plan, alam mo kung saan ka papunta at ano yung mangyayari doon sa investment mo. Kasi ang pinag-usapan natin dito, yung investment na pangmatagalan na maaring makapagbigay sa'yo or maaring maging solusyon sa'yo para ma-achieve yung goals mo. Now, here are the top investments dito sa Pilipinas. Of course, securities. Paper assets po ito that are a proof of partial interest or ownership in a business, katulad po ng company stocks and real estate investment trust or REIT. And of course, pangalawa, yung tinatawag naman nating managed investment funds, katulad ng mutual funds, mga unit investment trust funds, mga ETF, personal equity and retirement account, and variable universal life policies. Of course, kapag sinasabi nating mutual funds, marami pong mga types of mutual funds. Meron pong para sa mga aggressive na mga investors, merong moderate, merong conservative. So, ikaw ang mamimili kung anong type of mutual fund ang i-open mo. Pangatlo, yung tinatawag naman nating government saving programs. So ito naman, katulad po ng Pag-ibig MP2, ng mga SSS Flexi Fund, and SSS Peso Fund. Pang-apat, yung tinatawag naman nating bank products. Of course, di ba? So normally, ito yung mga savings account, time deposit, so lahat ng mga products ng bangko, maaari ka ding makapag-invest. Pang-lima, yung tinatawag naman nating Kaiser Saving Program. So this is an innovative program, the first of its kind here in the Philippines. Of course, actuarially sound product-based business that brings together the best features of an HMO, health savings plan, and a financial investment. Kumbaga,
Itong Kaiser, 3-in-1 na ito. Meron kang life insurance, meron kang healthcare, at meron kang investment. Pang-anim, yung tinatawag nating direct stock investment. So, ibig sabihin, pwede kang mag-trade or you can buy directly shares of stocks sa mga companies na nandito sa Pilipinas. At syempre, pang-pito, yung tinatawag nating MB Life Most 18, Most GRP with PDF, meaning you will have a higher insurance coverage and of course, you can pay more than dun sa premium para yung excess mapupunta doon sa investment side. And of course, number 8, tinatawag nating real estate. So, this refers to the purchase of property as an investment to generate income rather than using it as a primary residence. So, example nito, syempre, house, office building, agricultural land, commercial plot. So, talagang maganda din na mag-invest ang isang tao through real estate. And of course, pang-siyam, business. So, syempre, pwede rin naman talaga tayong kumita, di ba, ng pera. Pwede nating palaguin yung ating kinikita through business. So, depende sa'yo kung ano yung mga business na nasa isip mo na maaari talagang makatulong sa iba and at the same time, makapag-earn ka pa ng pera. At ang pang-sampo, yung tinatawag naman nating crowdfunding. So, this is a way for small and medium businesses, social causes, and other enterprises to get the capital they need to pursue their ventures. So marami talagang pwedeng gawin na mga investment dito sa Pilipinas, kaya nga mahalaga kapag ikaw ay magsisimula pa lang, you have to make sure na meron ka na talagang plano, meron kang goal. Kasi kapag meron ka na dito nakaset na objective, syempre, you have to make sure na hindi masisira yung ginagawa mong pagbuo doon sa investment by having proper financial blocks na tinatawag. Kaya nga, kung malinaw sa'yo at maglalaan ka talaga ng panahon para maintindihan yung tamang pag-i-invest, of course, darating ang araw, ang panahon na ikaw ang damin mo ng income. Meron kang sa mutual funds, sa dividend, meron kang rental income, meron kang business income, may capital gain ka sa mga stocks mo, may income from your farmland, may dividend from government savings, hindi ka na umaasa sa sahod dahil you are now having so many income streams as well. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ay ma-aware sa mga paraan ng tamang pag-i-invest, saan pwedeng maglagay ng pera para lumago ito at para sila din ay magkaroon ng iba't ibang income streams.